inyo ang Panginoon. Ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito po ang ebanghelyo natin ay bahagi na at karugtong ng ebanghelyo nung nakaraang linggo. Yung pagpaparami ng tinapay at isda. Bahagi yun na kung saan ay nakita natin ating i-review yung nakaraang linggo. May 3 puntos tayong pinagnilayan. Una, yung pinarami ni Jesus ay mula sa mga tao. Paghahandog. Napakahalaga ho yung paghahandog. Sa lumang tipan, sino yung naghandog? Yung isang lalaki mula sa kanyang unang ani ay inihandog niya sa Diyos. At sa ebanghelyo noong nakaraang linggo ay ang isang baka na may dalang 5 tinapay at 2 isda na pinarami ng Diyos. Bahagi ho, yung pinararami ng Diyos ay galing din sa atin. Bahagi ng ating paghahandog sa mga biyayang tinanggap din natin mula sa Diyos. Pangalawa, ay yung isang dakilang himala. Hindi lamang po yung pagpaparami ng tinapay. Ngunit yung himala ng alin na ating sinasaksiyan tuwing tayo nagdiriwang ng misa. Saan yun? Yung banal na Eucharistia. Ang tinapay ay nagiging katawan at ang alak ay nagiging dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya yung paanyaya natin noong nakaraang linggo ay kung walang hadlang, alamin naman yung 2 hadlang, kung wala yung isa man sa 2 hadlang na ito, ay magkomunyon. Pangatlo ay nabusog. Kung kaya tayo pinakakain ng Diyos ay para tayo ay makapaglingkod, magkaroon tayo ng lakas na sumunod sa kanyang kalooban. Sumunod sa kanyang kalooban. Kinakailangan natin. Kung hindi natin magawa yun, bakit? Kasi ang pinagbabasihan lang natin ay ang lakas ng tao. Nakakalimutan natin humingi ng lakas mula sa Diyos. Kaya bahagi o ng patuloy ng pagbibigay na pinapamanik ng Purong Kapal. Ngayon ay ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Bahagi na nawa higit natin pakinabangan. 2 mahalagang puntos ang nais natin pag nilay-nilayan na yung araw na ito. Una, yung tinapay. Tinapay. Sabi nga po, para sa mga Hudyo, hindi lamang ito ay bahagi ng kanilang tinatawag natin staple food. Tayo, staple food natin ay kanin. Hindi pwede mawalan ng kanin. Sa kanila, tinapay. Kalimitan ng tinapay na walang liban-liban. Simbala, tawag. Kaya, bahagi yun. Kaya sa mga Hudyo, ang kanilang bawat bahay ay alin. Mayroong purnuan ng tinapay. Iba ho yung kanila. Sa atin, mayroon tayo sinain. At maliwanag na hindi lamang ito yung staple food nila, ngunit maliwanag na ito yung karanasan nila na may malalim na kahulugan mula pa sa lumang tipan. Ano yung karanasan nila? Na sila ay pinagkalooban ng Diyos ng tinapay sa umaga at karne sa hapon.
sa kanilang paglalakbay mula Egypt hanggang makamit nila, marating nila yung tinatawag natin Biblical Israel. Bakit sinabing Biblical Israel? Kasi yung Biblical Israel, iba ngayon sa Israel na tinuturing natin ngayon. Kalahati na lang ngayon, no? Yung Israel noong Biblical Israel. Kaya bahagi yun na kung saan yan, pinag-adya sila ng Diyos, ginabayan sila, at binibigyan sila ng lakas na makatawid mula Egypt hanggang Israel for 40 years. Ay hindi lang yun sa bahagi na kung saan ay ikaw ay makasurvive. Pero ito ay isang lupon ng tao, thousands of people, sa gitna ng disyerto ay iniligtas ng Diyos. Bakit? Binigyan ng Diyos ng pagkain. Kaya doon sa mga nagsisimba everyday, kalimitan sinasabi ko yung tungkol sa perception and reality. Yung perception, katulad ng halimbawa, dininiwanag ni Jesus na yun. Ano yung perception ng mga Hudyo? Akala nila, si Moises ang nagbigay sa kanila ng pagkain. Pinaalala ni Jesus natin, hindi si Moises ang nagbigay sa ng pagkain. Sino? Ang Diyos Ama. Ang Diyos ang nagbigay sa ng pagkain. Si Moises ay taga-abot lang. Kaya kung minsan yung mga politiko, akala natin, bigay ng mga politiko. Hindi yan bigay ng mga politiko. Yan ay mula sa kapanan ng bayan. Taga-abot lang ang mga yan. Pero, sinasabi ni Jesus binabago kaya sa ating sa pag-ibigay natin, kinakailangan din natin tingnan what is perception and what is reality. At isa yun sa halimbawa. Akala ng tao si Moises na nagbigay sa kanila ng pagkain. Ang realidad ay alin? Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng pagkain. Si Moises lang ang taga-abot. Hindi galing kay Moises yung pagkain. So bahagi yun ang pakinis natin alin. Malalim sa mga Hudyo yung karanasan ng alin. Pag sinabi mo, tinapay, malalim ang kahulugan mo. Kasi hindi alin, naging daan lang kung saan ay pinapamaning natin. You could not do without it. We could not do without Jesus. Hindi pwedeng mawala ang Diyos. Hindi pwedeng mawala sa Jesus. Kaya nga, sabang ang bahagi yun natin. Kaya huwag tayong pinasisipan pag-araw natin doon. Para alin, tanggapin natin si Jesus sa anyo ng tinapay at ng alak. Hindi lang ako kasi iba natin mga kapatid ng mga hindi katoliko, saan nila tinapay ng alak kaniya. Salita ng Diyos. Yung Biblia, yan ang kanilang bread of life. Iba pa ho yung salita ng Diyos. Iba pa ho yung Biblia. Iba pa ho yung pagkain. Kaya tayo, mayroon tayong tinatawag ng table, dalawang table, sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Ito, table of the Word of God. Pangalawang, table of the Holy Eucharist. Kaya nga, sabi ko rin ako, ay hindi pwede sa amin ang virtual. Kaya lang nagkaroon tayo ng online noong panahon ng pandemya kasi gawa ng bawal ang magkasama-sama. Pero kulang yun. Hindi yun ang tunay na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Kinakailangan natin. Tanggapin natin sa Jesus sa anyo ng tinapay. Kaya po yung mga kapatid natin mga may sakit, yun ay sabi natin ay makinig kayo sa TV.
Pero kulang yun. Anong kinakailangan? Bibigyan nyo ng komunyon pag-araw ng linggo para makumpleto. Hindi pwedeng salita lang ng Diyos. Pinakailangan yung alin? Tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Magkasama yun. Salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At sana po, pakinabangan natin at ulitin ko ulit. No? Kung walang hadlang, tumanggap kayo ng Diyos. Kung may hadlang, spiritual communion. Temporary. Yun po yung una na huwag namin kalimutan. Pakinabangan natin ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, pinapaalala ni Jesus na itong tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay karanasan ng pagiging katulad ng Diyos. An experience of an eternity. No? Sabi nga mo natin, tayo may simula. Ang simula natin ay sa Diyos. Pero nais ng Diyos natin, tayo ay wala rin katapusan. Tanging sa Diyos rin ang ating katapusan. At ang Diyos rin, walang katapusan. Kaya maunawaan natin, ito'y karanasan ng pagiging pabahagi natin sa karanasan ng Diyos. Kasi sino yung kasama natin? Ang Diyos. Ang Diyos na walang hangganan. Ang Diyos ng nakalipas, kasalukuyan, at ng hinaharap. Makita ko natin yung dakilang biyaya na ito na ipinagkakaloob ng Diyos. Pagkakataon na kung sabi na yun, kapag kasama mo ang Diyos, walang lalaban sa iyo. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Yun ay karanasan natin. Nais ng Diyos na makasama tayo. Pagkakataon na ninais ng Diyos na maging kabahagi tayo ng ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili na walang hangganan. There is an eternal sacrifice of Christ na nais niyang tayo ay makasama. Hindi lang ngayon, ngunit hanggang sa katapusan ng daigdig. Kung may katapusan ng daigdig, tanging sa Diyos lamang tayo magtatapos. Kaya nga, yung feeling na ano yung ibig sabihin ng Father? Ay, yung feeling na hindi ka pababayaan ng Diyos. Father, bakit parang iniwanan ako ng Diyos? Sabi nga, kung minsan yun ang perception natin, no? Iniwanan tayo ng Diyos. Pero ano yung realidad? Tayo ang nangiwan sa Diyos. Bakit? Tayo nagkakasala Pero sa Diyos, hindi. Bumaba siya mula sa langit. Para saan? Samahan tayo. Kaya lamang, ano yung gusto natin? Kumisa natin, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Kaya inihiwalay natin yung ating sarili sa Diyos. Yun ang trabaho ng kasalanan. Yun ang trabaho na itinuturo sa atin mula ng original sin. Inihiwalay natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya bahagi yun ng pagkilala, medyo sabi nga, yung ginagawa natin na sisimula ng misa, tayo nagbabasbas. Kasi sanay tayo na yung binabasbasan. Sa huli ng misa, mas gusto ko po yung pagbabasbas sa simula ng misa. Bakit? Kasi sinasariwa sa atin na tayo mga anak ng Diyos mula nung tayo bininyagan at pinapaalala sa atin, tayo mga anak ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Bakit tayo napapahamak? Ang titigas ng ulo natin. No? Kaya tayo napapahamak. Pero ang Diyos, hindi.
Bumababa siya dito sa lupa para makasama lang tayo. Pero tayo, hindi natin pinaalagahan ang pagkilos ng Diyos. Kaya every time na nagtatanggap tayo ng komunyon, iniiling ko sa inyo na alin, maramdaman ninyo yung karanasan na alin, kasama talaga natin ang Diyos. Kasama talaga natin ang Diyos. Kasi yun ang realidad ng biyaya ng ipinagkakaloob niya sa atin sa pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung pagkain na ito nagbibigay ng buhay na hindi lamang sa langit. Nagsisimula ito ngayon. Kaya pakinabangan natin sa lalong madaling panahon at nawaigin natin magpuno ng pagpapasalamat ang biyaya ng pagkakataon na ito. Ito pong dalawang ito. Una, ang tinapay. Hindi pwedeng mawala ang Diyos. Buhay na walang hanggan. Ang karanasan na palagi namin kasama ang Diyos. Kahapon, ngayon, at magpasawala.